Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw, mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Coco Martins, Sigabo. Habang nakarate sa ospital si Mang Rudy matapos tamaan ng bala, halos mawala na ng pag-asa si Aling Betchay. Hindi niya mapigilan ang pagluha habang iniisip ano nila maipapagamot si Mang Rudy, gayong wala silang sapat na pera. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng kahirapan. Ang masakit na katotohanan, kahit gusto mong iligtas ang mahal mo sa buhay, minsan ay kapos ka sa kakayahang gawing iyon. Napatanong ang isa nila sa kasamahan kung saan kaya kukuha ng malaking halaga si Gabo. Ngunit buo ang paniniwala ni Aling Betchay na hindi susuko si Gabo. Ayon sa kanya, ilang beses nang napatunayan ni Gabo na kaya niyang lumiskarte, magsakripisyo, alang-alang sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Kaya tiwala siyang makakahanap ito ng paraan para mailigtas si Mang Rudy. Habang naghahanap sila ng mapagkakakitaan, may isang kaibigan ang nagbigay ng hindi inaasahang alok. May bakanting trabaho raw sa isang gay bar kung saan maaari silang kumita bilang mga macho dancer. Nagkatinginan ang lahat dahil hindi nila akalaing iyon ang trabahong papasukin nila. Ngunit dahil wala na silang ibang pagpipilian at kailangan nila ng pera, tinanggap nila ang alok. Pagdating sa bar, isa-isa silang pinasayaw sa harap ng maraming tao kahit halatang nahihiya at hindi komportable. Tinis nila ang lahat dahil mas mahalaga ang buhay ni Mang Rudy kaysa sa kanilang hiya. Matapos ang kanilang paghahanap ng pagkakakitaan, naglalakad mag-isa si Gabo nang bigla siyang harangin ng isang armadong lalaki. Agad siyang tinutukan ng baril at sinabing matagal na siyang minamatyagan. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, dumating ang isang matandang lalaki at pinahinto ang armadong tauhan. Laking gulat ni Gabo nang makilala niya ang matanda. Si Tatang pala ang taong tumulong sa kanyang makalaya noon sa kulungan. Hindi niya inaasahang muli silang magkikita. Ipinaliwanag ni Tatang na wala silang masamang balak. Sa halip, may mahalaga silang misyon. Si Gabo lamang ang nakikita nilang makakatulong upang mahuli ang isang mapanganib na taong sangkot sa ibang ilegal na gawain. Ang hindi alam ni Gabo, ang target na tinutukoy ni Tatang ay siya ring pinaghahandaan ng operasyon ni Sam. Hindi nila namamalayan, iisa na pala ang taong kanilang hinahabol. Agad na ipinatawag ni Gabo ang kanyang mga kaibigan at ipinaalam ang bagong misyon. Nang sabihin niyang may malaking bayad ang naghihintay sa kanila, nanginginig ang mga mata ng lahat. Aabot umano sa 500,000 piso ang kanilang matatanggap pag nagtagumpay sila. Para sa kanila, sapat na ang halagang iyon upang maipagamot si Mang Rudy. Samantala, abala rin si Samantha sa paghahanda ng kanilang operasyon. Determinado rin siyang madakip ang parehong target upang tuluyan ang matigil ang mga iligal nitong gawain. Habang nagmamadaling puntahan ni Gabo ang kanilang pakay, hindi niya namalayang paparating na din si Samantha. Sa pagmamadali ng dalawa, malakas silang nagkabanggaan dahilan upang matumba itong si Gabo. Pagkakita ni Gabo rito ay agad niya itong nakilala at pabirong sinabi na tila sinusundan na naman siya nito. Lalong uminit ang ulo ni Samantha dahil sariwa pa rin sa kanyang alaala ang insidente ng sapilitang paghalik ni Gabo. Dahil dito ay mabilis na nauwi sa mainitang sagutan ang dalawa. Nang muli na namang nagbiro si Gabo at tinanong kung gusto na naman bang halik ni Samantha, hindi na ito nagdalawang isip at agad siyang sinuntok. Ngunit mabilis namang nakaiwas si Gabo at hinawakan ang kamay habang nakangiting lalo pa siyang inaasar. Hindi nila alam na ang simpleng banggaan na iyon ay magsisilbing simula ng mas malaking laban na pareho nilang harapin. Habang desperadong naghahanap ng paraan si Gabo upang mailigtas si Mang Rudy, unti-unti naman siyang nahihila sa isang napakadelikadong misyon na maaaring tuluyang magbago ng kanyang buhay. Kasabay nito, muli na namang magkukrus ang landas nila ni Samantha. At hindi sila magkasundo, iisa lamang pala ang kanilang target at doon magsisimula ang mas matinding bakbakan at mas kapanapanabik na pangyayari. Kung naging interesado ka sa kwento natin ngayon, gusto nyong masubaybayan ang mga susunod na kapanapanabik na kaganapan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, subscribe sa channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.